Hello! Guwapo-gwapa! Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Nandito ako sa Ezekiel 9. Ezekiel 9. Pakinggan ninyo mga guwapo-gwapa, migo-miga. Nag-react agad yung Holy Spirit ko. Sumigaw si Yahweh. Halika kayo mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan ng hilaga ay pumasok ang 6 na taong tigit-tigisa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon ang kaningningan ni Yahweh ay lumagay sa itaas ng kirubin at may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa kasuklam-suklam na ginagawa roon. Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyo lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisa ninyo sa santuaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda sa bayan ng harap ng bahay. Sinabi nila sa kanila, parurumihin ninyo ang templo, parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio, lakad sa kayo, lumakad sila at pumatay sa lungsod. Ako'y naiiwang mag-isa habang pumapatay sila. Nagpatira pa ako at nagnangis. Sabi niya, Yahweh, aking Diyos, dahil ba sa galit mo sa Jerusalem ay ubusin mo ang nalalabing Israelita? Sinabi niya sa akin, napakalaki ng pagkakasala ng Israel at ng Juda. Dumanak ang dugo sa lupain. Nawala ang katarungan. Sinabi pa nilang hindi kanila makikita pagkat umalis na ako sa lupain. Kaya pagbabayarin ko sila sa ginagawa nila. Wala akong patatawarin isa man sa kanila. At bumalik ang lalaking nakakayong lino at sinabi kay Yahweh, nagawa ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Amen. Salamat po. Nag-react siya dito sa 9. Sinabi niya sa akin, napakalaki ng pagkakasala ng Israel at ng Juda. Dumanak ang dugo sa lupain. Nawala ang katarungan. Sinabi pa nilang hindi ko sila makikita pagkat umalis ako sa lupain. Nag-react siya doon sa 9. 9. Nag-react siya sa 9. At binigay niya to sa akin ngayon. Ngayon lang po. Mga binigay na to sa akin dati ng Panginoon, ng aking Holy Spirit, ng aking gabay. Binigay na to sa akin dati at ngayon inulit-ulit sa akin na paulit. Dahil marami pa ang hindi nakapakinig. Ayun nga, sinabi doon sa sa pahayag. Pahayag mong muli sa mga bansa, mga bayan, di ba? Nakasulat yun doon. Kaya ipapahayag kong muli dahil ito'y inutos sa akin at ginagabayan ako dito. Hindi naman ako basta-basta magbibigay ng salitang ganito kung magpapahayag kung hindi ito binibigay sa akin. Kaya nga uuliting muli sa bawat banda. Nag-react yung Holy Spirit ko. Kaya pag nilay-nilayan nyo itong binigay sa akin ng Panginoon, tinawag niya, halika kayo mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Di ba? Dalhin ninyo ang inyong mga sandata.
Tinawag niya yung mga hinirang, mga itinalaga ng Panginoon para pahirapan yung mga hindi nagbabago. Mula sa pintuan sa Ilaga ay pumasok ang 6 na taong tigit-tigisa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino. Mga kayong lino, di ba yung mga pare ba yun? Mga obispo. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila at may altar na tanso. Noon ang kaningningan ni Yahweh ay lumagay sa itaas ng kirubin na may papasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat na baywang. Sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem. Lilibutin daw ang lungsod ng Jerusalem. At lagyan mo ng tanda sa noo. Noon pa tong mga nagreact yung Holy Spirit ko. Lagyan daw ng tanda sa noo. Ang lahat ng nagdadalamhati. Palalagyan ng tanda sa noo ang lahat ng nahihirapan sa buhay. Yun yung mga nilalagyan. Nagdadalamhati dahil siguro namatayan o anong mga nangyari sa kanya. Lahat ng nagdadalamhati na nandoon sa loob ng ito, basahin ko ha. Tanong, patayin ninyo lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisan ninyo sa sanktuaryo, doon sa loob ng sanktuaryo. Inuna na nilang patayin ang matatanda ng bayan. Bayan sa harap ng bahay. Parumihin. Meron pa dito, parumihin ninyo ang templo. At punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo. Galit na to ng boto ng Panginoon. Kasi nga, ano bang dahilan? Bakit nagalit ang Panginoon dito? Kasi nga, marumi na yung templo. Marumi na ang ano ba tawag dito? Wala na ang ano dito eh. Tapos pagkatapos dito, ubusin mo ang nalalabing Israelita. Noon pa to. Binigay ito sa akin muli. Tandaan ninyo. Nawala na ang kaningningan ng Panginoon sa templo. Nasa ano na ng kirubin. Nandito yun sa 10. Binigay rin sa akin dito sa 10. Tungkol sa mga anghel. Nandun na sa ibabaw ng ulunan ng anghel at mayroong ano. Ito binigay na to sa akin. Itong mga binasa ko, yung mga kinuhanan ko lang binibigay sa akin ng Panginoon na may ano, verse. Yun lahat yun ay binigay na sa akin dati at bibigay ko rin sa inyo muli dahil gusto niyang ibalik ko sa inyo lahat para malaman natin doon, lalo na doon sa mga hindi pa nakakaalam na binigay sa akin na mga mensahe ng Panginoon. Yung iba alam na to at binabasa na nila to noon pa ngayon binigay sa akin muli. Sana kung kayo nakikinig at kung hindi kayo nakikinig, wala naman akong magagawa. Hindi natin malalaman yung totoong mga binigay sa atin ng Panginoon na mga tuntunin para sa ating lahat. Mga binigay niya to sa akin. Dito sa 10, binigay niya rin to sa akin. Sana masabaybayan niya. Kung hindi, wala akong magagawa. Minsan kasi putol yung aking ano, napuputol. Minsan hindi na ako makaano. Minsan kalahati, wala pa sa kalahati, putol na. Kaya sana makinig kayo. Pakinggan ninyo dahil ito pa yung mga nakaraan. Mga nakaraan at kasalukuyan. Dahil yan ang aking purpose at binigay niya sa akin ang lumang kasulatan at ang
bagong kasulatan. So yung tunay na kayamanan, matagal nang nakatagong kayamanan na hindi natuklasan, hindi nalalaman ng lahat. Ang lumang kayamanan at ang bagong kayamanan. Di ba ito yung Bible? Ito yung Bible, di ba? Lumang. Ito yun, nakasulat man yun dito eh. Yung mga ano yung mga lumang, ano yung kayamanan na matagal lang nakatago. Na hindi binubuklat, na hindi binabasa. O, ito yung luma. Ezekiel, lumang-luma na to. Ano kayang 500 BC yata to, 500 BC. Kaya ito binigay. Dito ako dinadala ng Panginoon. Ang Holy Spirit ko, tinuturo sa akin itong mga luma. Tapos, mga bagong tipan. Ito yung mga lumang kayamanan na tuntunin nating lahat na nakasulat kay Moises. Inutos kay Moises. Kaya nga, mula sa simula, naroon na ang salita. Tingnan mo. Nung binigay kay Moses, ang salita ay naging buhay. Diba? Naging buhay si Moses, buhay na buhay. Kaya, binigay kay Moses ang tuntunin na to at pinasunod doon sa mga kasama niya. Kaya, yun. At itong mga ibang apostol, binigay niya sa iba-ibang apostol. Kaya nga, binibigay niya sa akin eh. Sinusunod-sunod niya yung mga apostol na pinag-anuhan niya. At yung mga paano pagpuksa sa masama, may mga title dito kung paano tinawag ng Panginoon ang mga tinalaga niya, kung paano niya binigyan. Kaya huwag tayong mag-inggit-inggitan dahil yung inggit ay kaugalian niya ng kalaban natin, kalaban ng Panginoon, yung kasamaan. Tandaan natin, ang kasamaan ay ang kamandag ay ang kamatayan ng ang kamandag ay ang kasamaan, diba? Salamat po kung kayo nakikinig, mga gwapo-gwapa. Salamat po muli. Kapayapaan, habag, pagmamahal sa isa't isa, katarungan, at syempre sumasatin nawa ang Panginoon Jesucristo Jesus. Amen. Salamat po. God bless.